umano ilabas ngayong buwan o sa Setyembre ang desisyon ng UN Arbitral Tribunal ukol sa pagtukoy ng jurisdiksyon nito sa kasong isinampa ng Pilipinas laban sa China ukol sa usapin ng West Philippine Sea. Ang report mula kay Jade Miguel. Inaasahan ni Supreme Court Justice Antonio Carpio ang magiging desisyon ng UN Arbitral Tribunal ngayong Agosto o Setyembre kaugnay ng jurisdiksyon nito sa ating kaso laban sa China sa usapin sa West Philippine Sea. Sakaling matukoy ng tribunal ang kanilang jurisdiksyon at kalaunay pumanig ang desisyon sa Pilipinas, nakasisiguro raw ang ating gobyerno na ibabasura nito ang 9-dash line claim ng China sa pinagtatalunang teritoryo. Sakaling hindi raw sumunod ang China sa naturang desisyon, inaasahan ng ating bansa ang international community, partikular ang Estados Unidos sa ating pagdepensa laban sa pag-aangkin at reklamasyon ng China. Before Malaysia refused even to discuss, but now they said it has to be discussed. Singapore said we cannot ignore the reclamations anymore. So the reclamations have really unnerved a lot of our ASEAN neighbors, and they're now more supportive. They want China to discuss now the code of conduct, the long-delayed code of conduct, because it's been more than a decade now. Maaari rin daw umabot ang ating kaso sa International Court of Justice. We can only submit it to ICJ, the International Court of Justice, with the consent of China. But of course, China will not consent. So what we can do is convince our ASEAN neighbors, Vietnam, Brunei and Indonesia, the other disputant states, to agree among ourselves that the territorial dispute should be submitted to arbitration by ICJ. Inamin naman ni Carpio na sa mga naunang bilateral talks ng ating bansa sa China, ninais daw nito na mapag-usapan ng revenue sharing at isuko na ang ating soberanya sa West Philippine Sea na sa tingin niya ay hindi hahayaan ng kahit sinong pinuno ng bansa na mangyari. Every time we talk to China about negotiating the dispute, they will say, okay, we will talk about revenue sharing of the oil, gas, but you must first concede sovereignty to China. I do not think any president will agree to concede sovereignty to China just to get 50% of the oil that already belongs to us under international law. Para sa Telebisyon ng Bayan, Miguel.